Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's Vice President Sara Duterte nagsalita ukol sa reklamo kay Davao City Representative Paulo Duterte. So ipinagtanggol niya ang kanyang kapatid at sinabi na itong sinampang kaso kay Paulo Duterte ay politically motivated. Ayan po yung laging palusot ni Sara Duterte. Unang-una, dun sa bigas. Dun sa 20 pesos na bigas na matagal lang nirereklamo ng mga kontra-gobyerno. Di ba, puro sila reklamo. Nasaan na yung 20 pesos na bigas na ipinangako mo, Presidente Bongbong Marcos? Bakit wala? Puro ka lang pangako. O tapos ito, sa kalagitnaan ng termino ni PBBM, ito na nga, inilunsad na ang 20 pesos na bigas. Pero eto si Sara Duterte hindi po masaya. At sinabi niya na ito ay politika, mga kababayan. Kasi nga dahil malapit na ang eleksyon, kaya naglabas ng ganitong programa ang gobyerno. So politically motivated. Isa pa, mga kababayan, yung pinaiimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos, etong prime mover ng mga bilyar. Ay pinagtanggol ni Sara Duterte. Etong yung mga bilyar. Sabi nga daw niya, politically motivated. Kasi nga daw, inendorso niya si Camille Villar. Kaya gumaganti raw ang gobyernong Marcos dito kay Camille Villar. So, mas pinili pa niyang kampihan etong mga bilyar kaysa doon sa milyong-milyong na apektuhan ng palpak na serbisyo ng prime mover. Kaya tayo napapatanong, di ba? Ano ka ba talaga, BP Sara Duterte, para ka ba sa tao? Kasi mas inuna po bang ipagtanggol itong mga mayayaman na mga bilyonaryo na may negosyo ng pagsusupply ng tubig. Kaso ang kanilang serbisyo ay palpak. Hindi naman ito reklamo ng gobyerno. Milyong-milyong pong mga consumers ang nagreklamo po. Dahil palpak nga po ang serbisyo at napakalaki pa nilang maningil. Tapos biruin ninyo mga kababayan Vice President ka, mas pinili mo pang ipagtanggol etong mga bilyar. So mga kababayan, mag-isip-isip po kayo Mag-isip-isip po kayo. Tingnan nyo po kung sino po yung para sa tao. At yung para sa kanilang sariling kapakanan lang iniisip, para sa sariling interes. So yun po yung lagi niyang palusot. Laging politically motivated. Yung bigas, yung kay prime mover, tapos ngayon, eto nga pagtransform ni Pulong Duterte kay Chucky. Mga kababayan, yan yung si Chucky, yung manikang gumaganong-ganon. Nagtransform, mga kababayan kung napanood nyo yung video. So yung video na raw na yun na lumabas, ito raw ay paninira at politically motivated. Ito raw ay nilabas para siraan si Pulong Duterte. Siraan mo, sirang-sira na nga. Diba? Ang dami na ngang issue na na-involve si Pulong Duterte. Hindi mo na kailangan siraan kasi sirang-sira na. Pati etong nasa ating screen. Sirang-sira na rin to mga kababayan So yun po yung palusot nila. Paano naging politically motivated yung pagsampa ng kaso nung sinaktan ni Pulong Duterte? At munti ka pang magurgor. Kung medyo dumami pa yung demonyo sa utak ng tao na yun, baka natuluyan yung yung trader daw. Yung pinagandang bugaw. Trader. So yung biktima po, sinaktan, minura, binugbog, tinakot. Siguro sobrang trauma inabot nun at takot na takot yun kasi parang siguro iniisip niya na second chance na sa buhay yun kasi alam naman natin na etong mga Duterte ay sabi nga doon sa isang comment, mga butangera. Diba? Pero nga ako isang nakitang nagsasalita, sabi niya, si Duterte nakakulong. Bakit? O dahil nga maraming pinagurgor na mga biktima ng EJK. Si Sara Duterte, nakita nyo, nanuntok ng sheriff. Diba? Sinapak niya yung sheriff. Tapos etong si Pulong Duterte naman, ayan, kitang-kita ninyo. Halos munti ka niya nga magurgor. Yung nagbugaw sa kanila ng babae.
Kasi nga, ang usapan, 13,000, 1,000 lang daw ang inabot eh. Tapos siya pa yung nagalit, mga kababayan. So yan na lang, si Basti Duterte na lang ang wala pang video na pananakit. Pero, meron siyang video na na masayang-masaya sila. Gumaganyan sila. Tapos kung magbintang sila na itong si Presidente Marcos, bangag. Wala nga silang napapakita resibo eh. Mag-hair follicle test daw. Mag-drug test daw. Dati pa nagpa-drug test, negative ang resulta eh. So kahit anong gawin ni Presidente Marcos, magpa-drug test, hair follicle test, hanggat negative ang resulta, hindi naman kayo maniniwala eh. Diba? Saka kayo ang magpatunay. Kayo nang bibintang eh, kayo ang magpatunay na talagang bangag ang presidente. Sino ba ang may video? Sino ba ang nakitaan ng video na tumitira ng alam nyo na mga kababayan, di ba? May video pa nga sila ng isang artista eh. So, lahat ng sinasabi nila ay parang sila yung gumagawa. Tapos ito si Sara Duterte, banat ng banat, politically motivated daw. Politically motivated, yung nga ang namumulitika eh. Di ba? Okay, napakinggan natin. Ito nga sinabi ni Sara Duterte. Ibabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas. At syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kanagawa ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Okay, so yung sinasabi ni Sara Duterte, talagang ang gobyerno pa raw ang namumulitika eh. Sino ba namumulitika? Wala na nga kayong ginawa kundi mamulitika eh. Etong ating Vice Presidente, 3 taon pa na maglilingkod sa atin. Walang ginawa kundi mamulitika ng mamulitika. Hindi na po nagtatrabaho. Di ba? Di ba kayo nangihinayang sa sinasahod dito? Yung sinasahod na ito galing po sa kaban ng bayan. Galing po sa mga buwis, sa mga Pilipino. Hirap na nga tayo dyan sa buwis na yan kasi halos wala natitira sa sahod natin. Pero pinapasweldo nyo. Ang dami pang mga expenses doon sa kanyang mga security. Wala namang ginagawa. Puro politika. Diba, ang tagal pa ng 2028, baka pwede naman, Vice President Sara Duterte, magtrabaho ka naman. Hindi yung puro ka reklamo. Puro ka politika. Tapos, yung ginagawa mo, ibibintang mo sa gobyerno. Ay, tapangan natin si PCO, Press Officer Tony Claire Castro. Tungkol sa sinasabi ni Sara Duterte, kasi visit na rin to. Ito yung lagi excuse ni Sara Duterte, di ba? Sa bigas, sa prime water, yan kay Pulong Duterte. So, ito, pakinggan natin si Yusek Claire Castro. Hi, Yusek. Morning po. First po on VP Sara Duterte's comment regarding the prime water probe. Sabi niya po ay it's political and ginagawa lang daw po ito ng administrasyon dahil sa politika and dahil daw po rin sa kanyang endorsement kay senatorial candidate Villar. Ano po ang comment natin dito? We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President. Di ba? Tama naman yun eh. Wala talaga tayong maaasahan. Wala tayong maririnig na mabuti galing po dito kay Vice President Sara Duterte. Lahat ng sasabihin niya, puro paninira sa gobyerno. Lahat ng sasabihin niya, puro paninira sa presidente. Ganyan po sila katindi, mga kababayan. Pero yung pinapasweldo natin, imbis na tumulong sa gobyerno, puro paninira. Kaya, sabi ko nga, hindi na nga kayo nakakatulong, dagdag pa kayo sa problema. Kung hindi kayo tutulong, hindi dapat manahimik na lang kayo. Hindi yung puro dakdak eh. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Puro paninira. At pag may lumabas na issue, prime water, sa bigas, kay Duterte, Pulong Duterte, kitang-kita mo naman kung anong ginawa ng kapatid mo eh. Namokpok eh.
Tapos hindi binayaran ng ayos, siya pa nagalit. Tapos sabi niya, politika. Ano kinalaman ng gobyerno dyan? Itong issue na sinasabi ni Claire Castro, ito naman sa Prime Water. Wala talaga tayong maaasahang maayos na pananalita dyan. Puro paninira marinig natin kay Sara Duterte. Of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Okay. So, yun. Diba? Hindi niya sinasagot yung mga issue. Kasi hindi naman niya alam eh. Hindi niya po sinasagot yung mga issue. Kagaya niyan, ano masasabi mo dun sa ginawa ni Pulong Duterte, kapatid mo? Sabihin niya, hindi po, politika lang po yan. Pinopolitika lang kami. Pinopolitika lang yan si Kong Duterte ng gobyerno. Duruin mo yan, sagutin mo na lang, ano ang masasabi mo? Bakit ganun yung kapatid mo? Hindi, politika po yan. Sinisiraan niya po yung mga kalaban niya. O yung sinasabi ni Sara Duterte, kaya sabi ni Claire Castro, wala tayong maririnig talagang mabuti dyan na sasabihin sa gobyerno. Kaya, pinakamaganda dyan, huwag nyo na lang pakinggan. Huwag nyo na lang paniwalaan. Walang sasagutin yan. Walang doon sa Prime Water, politika daw. yung sa bigas, imbis na maging masaya siya, politika daw, ginagamit daw ng gobyerno. At itong kababuyan, itong ni Honorable. Honorable ka pa naman. Tapos makikita, ganun ang ginawa mo dahil nagkaonsehan sa babae. Ngayon, sabi ni Sara Duterte, politika raw, sinisiraan daw si Pulong. Hindi mo na kailangan siraan yun. Sirang-sira na yun. So, ayan mga kababayan. Wala po talaga tayong maaasahan dito po sa ating Vice Presidente. Lagi po siyang lumalabas sa media at kapag tinanong, lagi na lang sasabihin, politika. Ang totoo, sila po talaga ang namumulitika. Diba? So, yun lang po mga kababayan. Malapit na po ang eleksyon. Ngayon po ay May 4, 2025. So, 8 days before the election. Ito pong mga nangyayari po sa ating bansa, gamitin nyo po ito para maging batayan ng inyong pagboto. Piliin nyo po sa balota yung mga kandidato na talagang para po sa tao, mga kababayan. Huwag po yung puro pansariling kapakanan lang. Sa lungsod po ng Maynila, mga kababayan, ako po muli nananawagan sa inyo, mga Manileño, iboto po natin si Mayor Hani Lacuna. Huwag na po tayo magpabudol, mga kababayan. Bakit si Hani Lacuna? Sapagkat siya lang po nakikita ko na talagang tapat maglingkod. Yan po sa lungsod ng Maynila. Yung iba po kasi gagamitin lang ang lungsod ng Maynila para po sa mas mataas nilang pangarap. Yung isang kandidato dyan, kung nabalitaan nyo, nagbabalak na naman sa 2028. Diba? Kasama si Sara Duterte. Tapos yung isa naman na sabi nga ng iba, salim pusa, wala pa po yun, bata pa po masyado at mahirap po yung kumuha kayo ng mayor na iyakin tapos sumbongero. So piliin po natin ito, may napatunayan ng mga kababayan. Nabigyan po ng award ng Lungsod ng Maynila ng Good Governance Award. Kauna-unahan pong nangyari yan sa Lungsod ng Maynila sa ilalim po ng pamumuno ni Mayor Hani Lacuna. Sa kabila pa po yan ng kakulangan ng resources sapagkat baon na baon po sa utang ang Maynila. Kaya sana po wag na po tayong bumalik dun sa We Will Make Manila utang again. At mas lalo na, wag po tayong pumayag na We Will Make Manila benta again. Ayan mga kababayan. Okay, so yun lang po. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To, sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.